Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titinan natin ang energies na parating sa inyo second half ng 2024. So that's from July to December 2024. So, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapagpabook for a reading. Okay, let's see. Aquarius, what is the overall energy? July to December. Nine of Swords. Nako, Aquarius. Maaring may mga bagay na makakapagpagulo ng isip nyo. Second half ng 2024. You are being asked na huwag masyadong i-overthink yung situation. Maari rin yung iba sa inyo maka-experience ng headache. Pwedeng mahilig magpuyat. So, it's a time na maging conscious kayo sa inyong kalusugan. Kasi syempre, no, kapag hindi nakakaroon ng sapat na tulog, nakakaapekto yan. Marami siyang naapektuhan. Pwedeng yung diet nyo or yung eating habits ninyo, yung pati yung inyong mood na apektuhan, no, nagiging may iritahin. Okay? So, there's also anxiety, worry. So, yan yung mga iiwasan nyo ngayong second half ng 2024. Lalo na yung mga bagay na hindi mo na kontrolado. 'Di ba? Kasi mas-stress ka lang, hindi mo naman kontrolado yung situation. 'Di ba? Let's see your possible challenge. You have the moon. Ako, ang challenge ninyo, ang inyong feelings. Oo. Maaring you might feel emotional second half ng 2024. Lalo na kasi Pluto is in Aquarius, no? So, talagang yung iba nakaka-experience ng major shift, major change, major transformation sa buhay nila. And minsan, parang it's overwhelming, no? Na parang sobra-sobra na nagiging emotional ka na sa changes na yan. But with the moon here, it's time for you to tap into your instinct, to your intuition, to your higher self na, to be guided, no? Ang moon is also about the anything hidden, yung mga nakatago. Okay? So, as a challenge, pwedeng merong revelation, no? Ngayong second half ng 2024. Matutuklasan ka na bagay sa buhay mo or situation sa buhay mo na dapat mo na talagang malaman. This can be a connection with someone or situation mo sa isang career, trabaho. Or marirealize mo about yourself, no, na you have to change something. Okay? Your opportunity is the Five of Swords. As an opportunity, I see you winning. No? Meron kang panalo dito. Meron mang mga taong magta-try to bring you down. May mga tao man na ibebetray ka, pero ikaw pa rin yung magiging panalo dito. Okay? May pwedeng magkaroon ng conflict with someone. May mga pagkakataon din natin na iwasan yan. Lalo na kung magkakaiba-iba ng opinion, ng mga gustong gawin sa buhay. But I feel like you will be on top of this game, no? Hindi mo hahayaan na magpaapekto sa mga taong may negatibong enerhiya. Okay. Let's see your blessing. Ooh, the devil is your blessing. This is your desire, obsession about something, no? So as a blessing, this is the positive energy ng the devil ang titingnan natin dyan. Maaring mas magiging focus kayo sa mga gusto nyong ma-achieve. Yun nga lang, pwedeng mag-obsess ka about something. But yung kasing obsession na yan, meron din siyang magandang naidudulot. Let's say, na-obsess ka sa isang bagay na very much interested ka, like for example, sa isang negosyo. So, syempre, kung ma-obsess ka dyan, marami kang matututunan, matutuklasan, yung pasikot-sikot ng negosyo na yan. And eventually, ikaw rin yung magbe-benefit nun, no? Yun nga lang, kailangan checks and balance. Kasi syempre, pwedeng may dumating na blessing pero hindi natin pala kayang i-manage na it may,
parang pwede siyang mag-backfire sa atin, no? For example, nanalo ka sa loto, no? So, that's a blessing. Kaya lang hindi ka pala marunong mag-manage ng pera, hindi mo pala kayang i-manage yung milyones na yon, and ang bilis lang nawala, 'di ba? So, it's about you being responsible for the blessings na darating sa'yo, na kaya mo siyang i-handle. Let's see. Minsan kasi hindi binibigay sa atin yung blessings na gusto natin kasi alam ng universe na hindi pa tayo ready. What is the Nine of Swords? The High Priestess. Alam nyo, yung iba sa inyo, maaring nag-undergo kayo ng major spiritual awakening ngayong second half ng 2024. And marami kang mga natutuklasan or nalalaman about yung mga dati mong belief system na na-realize mo, ay, oo nga no, walang sense pala yun. Ay, oo nga no, bakit hindi ko kinwestiyon yun before? So, you are finally waking up, no? Doon sa mga bagay na minsan pinaniwalaan mo. Pero nung na-realize mo na, bakit ko nga ba yun paniniwalaan, wala naman talaga siyang totaling basihan or it doesn't make any sense. Okay? So, you have the Six of Pentacles. Clarify niya yung Moon. I think, yung iba sa inyo, pagdating sa finances ninyo, you're going to, maring isa sa magiging challenge niya yung pagbabalanse nyo ng income yung pasok ng pera, labas ng pera. Like what I mentioned kanina, may mga blessings, yes, pero maaring ma-mismanage, no? Kaya, ito yung time na you, kumbaga, manage your priorities. Ano yung dapat mong unahin? Doon ka muna mag-focus. What is the Five of Swords? You have the Ace of Swords. I think, meron kang kakayanan na lumaban. Lalo na kung may mga taong merong negative comments about you. Ito yung, alam mo kung ano yung papatulan mo kung sino yung papatulan mo. Like, you are strategic sa mga response mo, sa mga taong will try to bring you down. Oo, kasi lalo na kung nagiging successful ka, tapos sabi nga nila kapag lalo kang nagiging successful, mas madami yung kaaway mo kasi mas maraming gusto kang pabagsakin. So I feel like as an opportunity, you will have this knowledge, wisdom, no, para ma-overcome yung mga attacks sa'yo. Like, yung mga sinasabi ng ibang tao towards you. Kasi minsan, yung iba, mabilis silang masaktan, no? Yung tipong sensitive. But for you, you know how to handle yung mga negative comments about you. So, your blessing is the Three of Cups. Wow, may celebration dito. Oo. Meron kang certain achievement brought about your obsession about something. So, kung sa trabaho, sa career yan, the devil kasi is connected sa Capricorn, and Capricorn is related to hard work and career-oriented, no? So, first house, maaring, not actually selfish, no? But, mas magpo-focus ka sa sarili mo ngayong second half ng 2024. And the more na mag-focus ka sa sarili mo, the more na mas nai-improve mo yung iyong kabuhayan. Like, na-improve mo yung sarili mo, yung physical appearance mo, yung styling mo, mas na-improve mo yung confidence mo, and your ability to earn money, and your connections with other people. So, sa money, career, finances, authority, your career is on the process of upgrade. O, nag-upgrade daw yung career ninyo. Oo, yung iba, merong leadership role na i-assume ngayong second half ng 2024. Ayun nga lang, no, pagdating sa finances nyo. Ito rin yung challenge nyo kanina, no, na minsan meron, minsan wala. So, that's why, kailangan, pag malakas ang kita, malakas ka ring mag-ipon. Sasamantalahin mo siya, 'di ba? Kaya you have to be careful in making decisions pagdating sa finances mo ngayong second half ng 2024.
Eight of Pentacles. So you will be working hard, maaring mag-aaral ka, may mga i-research ka, may improve ka sa sarili mo, na kaalaman, meron ka ring achievement, no? Rewards din yan sa iyong mga pinaghirapan. And mastery, no? Maaring meron kang ima-master na skill, na knowledge. You have the Five of Wands. Wow, very, very, very competitive. Yung iba sa inyo, Aquarius. Maaring merong taong pwedeng i-challenge ka sa trabaho na makikipagmagalingan sa'yo. Oo. So, I think naman ikaw ay palaban, no? Kayang-kaya mo yang i-handle. Sa love life naman, let's see. Love life ng mga Aquarius. Okay. Unrequited. Stalking. So, yung iba sa inyo, if you are in a relationship, maaring mararamdaman nyo na parang hindi na kayo masyadong nabibigyan ng atensyon ng inyong person. At maaring mag-iimbestiga kayo. Bakit? Bakit hindi ka masyadong nabibigyan ng atensyon? Saan na napunta yung atensyon niya? King of Wands. Lalo na if you are far from each other, pwedeng if you are in a long-distance relationship with someone, you have the Sun. I think, if you are in a relationship, pwedeng magkaroon ng trust issues dito. Kasi feeling nyo, hindi na kayo binavalue ng person nyo. But I think, yung person nyo, the moment na malaman niya na nararamdaman mo yun para sa kanya, babawi siya. Gagawa siya ng paraan para makabawi sa'yo sa mga lost times. You have Mars and Pisces in the 12th house. Maaring yung iba sa inyo, meron kayong gustong iwasan. Or, meron kayong mga gagawing activities para makaiwas sa pag-overthink. Kasi minsan, no, kapag wala tayong ibang ginagawa, ang dami natin naiisip. So, some of you, maaring meron kayong mga papasuking bagong libangan, hobbies, para so that you will divert your attention sa iba. Inheritance. Saturn in Scorpio in the 8th house. Yung iba meron kayong makukuhang mana from your parents, from your family. Yung iba naman business, no? Papasok kayo sa isang business. Pwedeng investments. Rebel, uy. This is a very perfect word para sa mga Aquarius, rebel. Kasi you know how to stand your ground. Meron kang paninindigan ngayong second half ng 2024. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your own 2 feet. Yes. So, yung pagiging unique mo, yung mga paniniwala mo, mga paninindigan mo, yan yung ipaglalaban mo ngayong second half ng 2024. At hindi mo hahayaan na ikaw ay ma-impluwensya ng iba. Para sa'yo, kung ano yung gusto mong gawin, magagawa mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!